Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa gabi ito at muli naman tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng magandang panahon. Tigit sa lahat ay kasama-sama tayo sa pamamagitan ng online nating pag-aaral. Ngayong mga kapatid, ang ating pag-aaral ay may kinalaman po tungkol sa panalangin, pagbubulay-bulay sa panalangin. Pero bago po tayo simula, nais ko munang manalangin. Amang banal na makapangyarihan, Diyos na mahabagin, salamat po sa oras na ito na muli kaming mag-aral ng inyong salita. Nawa ang inyong pangungunang siya na maranasan at ang aral at ang mapag-aralan namin ay aming maisa sa kabuhayan. Tawarin kami sa lahat ng aming kasalanan sa ngalan ni Jesus. Salamat din po sa naghandog ng awit ngayong gabi na naging daan upang tayo ay magkaroon ng inspirasyon sa gabing ito sa pamamagitan ng paporit handog ng isa nating kapatid ay na makapagbibigay sa atin ng magandang panimula sa ating pag-aaral na tayo ay magkaroon ng kasiglahan sa ating gagawing pakikinig at pag-aaral ngayong gabi. Sa gabing ito mga kapatid, ang aking mai-share ay kinalaman sa panalangin. Ang mga talatang ito ay ating matatagpuan sa aklat po ng Mateo 7, talatang 7 hanggang 8. Ang wika po, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sa 8 sabi, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Alam natin mga kapatid na ang panalangin ay mahalaga dahil ito ay isang mahalagang dugtungan ng ating kaugnayan sa Diyos. Ang lahat ng sangkap nito mga kapatid ay tulad ng pasasalamat, pagpupuri, at pagtatanong sa kalooban ng Diyos at marami pang iba. So, ang kapahayagan na tayo ay nakadepende sa Diyos. Kinikilala natin sa panalangin na wala nga tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Una, mayroon pong mga talata na ating binasa. Ang sabi po, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Yung pangalawa, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. At ang pangatlo, kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Una po ng antas ng panalangin ay ang humingi. Panalangin humingi. Sabi po, ang unang antas ay ang paghingi. Ito ay pinakamadaling antas ng panalangin. Sa paghingi, hinihiling natin na gawaran nawa tayo ng Diyos ng mga bagay na malaya niyang ipagkakaloob. Ang mga hinihingi ay mga biyayang kaloob ng Diyos na libre po para sa lahat. Ang katanungan po, sino nga ba ang humihingi sa Diyos ng biyaya? Ang mga matuwid, mga makasalanan ay parihong dumadalangin ng ganitong uri ng pananalangin. Kung ang mga ibon nga ay pinakain ng Diyos araw-araw,
maging para sa mga makasalanan, ay pinasikat ng Diyos ang araw. Malayang makakalapit ang mga humihingi sa Diyos, at hindi sila mabibigo sa kanilang paghingi ng biyaya sa Diyos. So, yun po ang task ng panalangin na humihingi. So, kinakailangan natin po mga kapatid, sa ating mga panalangin ay kinakailangan natin humingi. Yun ang sinasabi ng talatang humingi kayo at kayo'y bibigyan. So, pangalawa, ang task ng panalangin naghahanap. No? Sabi po, ang panalangin ito ay panalangin may paghahanap, no? Dahil ang dinadalangin ay hindi mahanap, no? Kailangan dito ang dagdag na paggawa. Ito ay panalangin na may kasamang pagkilos. So, kapag tayo nanalangin naghahanap, kailangan natin mayroong pagkilos. Halimbawa, dinadalangin mo na mapuno nawa ang mga upuan ng ating iglesia kung tayo ay mayroong mga pagpupulong, dahil wala ang mga membro, no? Magandang panukala yan. Ngunit katulong ka ba ng isa ka ba sa tumutulong sa gawain ng iglesia, o isa ka bang tumutulong sa gawain ng ating pastor upang hanapin ang mga kaluluwang ito? May mga panalangin talaga mga kapatid na pagkatapos mong dumulog sa Diyos, no, hindi agad-agad ipinapakita ang sagot, dahil ikaw ang maghahanap sa kasagutan. Dahil ikaw ang maghahanap sa kasagutan, ang kasagutan po ay ipagkakaloob na. Ngunit katulad ito ng isang regalo na nakabalot ng ibigay sa iyo, kailangan mong kumilos upang makita mo ang sagot ng Diyos. Marami pang mga bagay ang nangangailangan ng panalangin. Panalangin naghahanap, tulad ng pagkakaisa, no? At pag-unlad ng iglesia. Panalangin para sa kaligtasang espiritual ng iyong pamilya at mga kapitbahay. So mayroon pong isang kwento ng sabi po ng isang Kristiyanong babaeng ito na laging nanalangin para sa kaligtasan ng espiritual ng kanyang asawa. Sabi niya, lagi siyang umiiyak sa paglapit sa Panginoon upang makilala ng Panginoon ang asawa niya. Ngunit sa loob ng ilang buwan ng kanyang pananalangin, hindi niya makita ang sagot. Kaya nagtanong siya sa Diyos, Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi pa rin masib ang asawa ko? Bakit gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban mo? Baka naman, Panginoon, na hindi mo ako pinakinggan. So, yun ang kanyang katanungan. So, sabi ng Panginoon, anak, matagal na akong sumasagot sa panalangin mo. Ang hinihintay ko lang naman ay ikaw, kung kailan mo ibahagi ang salita ng Diyos sa asawa mo. Kailan mo ba siya inayahan sa pagdalo sa inyong iglesia? Ito ay katulad ng minsan na sinabi po ni Martin Luther, pray as if everything depends on God, then work as if everything depends on you. So, kailangan po mga kapatid, mayroong pagkilos ang ating mga panalangin na kung kinakailangan nating humiling o maghanap sa ating mga panalangin. Pangatlo mga kapatid, ang sabi po,
andas ng pananalangin kumakatok. Kasi sabi po doon sa talata, una, humingi kayo at kayo bibigyan. Ang pangalawa ay sabi, humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo bubuksan. So sabi po doon sa pangatlo, pananalangin kumakatok. Sabi, ang kumakatok ng pinto ay sarado. Sarado na po. Sarado na. Ang tawag ng iba rito, uri ng pananalangin, ito ay tinatawag na persevering prayer. Ito ay uri ng pananalangin para sa mga sitwasyon na nangangailangan ng sakripisyo. Minsan matinding sakripisyo. Hindi dahil ito matigas ang hindi po ito dahil matigas ang puso ng Diyos, kundi dahil sa tindi ng pangangailangan dapat tugunan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkilos. Tandaan na tayo ay kamay at paa ng Diyos sa mundong ito. May mga kwento ang Panginoong Hesus tungkol sa isang lalaki na may dumating na bisita ng hating gabi. Ang sabi, dahil wala itong maipakain sa bisita, lumapit siya sa kanyang kaibigan upang humingi ng tinapay. Ngunit sarado na ang pinto, tulog ng pamilya ng kanyang kaibigan. Isa pang kwento po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon ay tungkol sa isang abogado na hindi tinatantanan ng isang ginang. Ang sabi po, hindi rin siya tumitigil ang babaeng ito sa pagkatok hanggang makuha niya ang katugunan ng kanyang kahilingan. So, may mga kwento tungkol sa ganitong uri ng pananalangin kumakatok. So, isa po sa mga miyembro ng iglesia po mga kapatid, miyembro ng isang iglesia, isang babae, ang wika niya, siya ay nanalangin upang maipagawa ang kanilang simbahan. Ngunit sa kanilang kakulangan ay wala nang pundong salapi ang simbahan. Kaya sabi niya, nag-isip siya kung kaya hindi nila na ipagpatuloy ang paggawa ng kanilang simbahan sapagkat walang pundong salapi ang nalilikom. Kaya kung hindi may pagpatuloy ang mga paggawang ito, sabi niya, ang babae ay inisip niya, sabi niya, ibenta ko kaya ang aking mata sa isang ospital. Sabi niya, dahil ang halaga ng kanyang mata ay sapat na upang matapos ang pagpagawa ng kanilang kapilya. Nang tanungin po siya ng doktor, ang sabi ng doktor, bakit ibinibenta mo ang inyong mga mata? Sabi niya sa doktor, ito po ay para sa kanilang simbahan upang matapos ang pagpagawa ng kanilang kapilya na kanilang mapagpupulungan. So mga kapatid, naantig po ang damdamin ng doktor na ito sa ginawa ng babae. Kaya hindi natuloy ang isang operasyon ng kanyang mata sa kanyang pinanukala na kanyang ibenta ang kanyang mata. Sabi niya, hindi natuloy na siya operahan para upang kunin ang kanyang mga mata ng babaeng ito. Ang doktor na po ang sumagot sa pangangailangan ng kanilang kapilya upang matapos ang pagpapagawa. So, napag-alaman niya rin yung po mga kapatid na ang doktor na ito ay isa rin pong palang membro ng kanilang simbahan. Kaya mayroong mga pagkakataon ng ating kahandaan upang magsakripisyo, upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang isang katuparan ng ating mga sariling panalangin, may mga pananalangin ng matinding pag-aayuno na ito po ay mababasa natin sa Marcos 9 verse 29.
Maraming mga bayan ngayon ang humihiling ng kalayaan ng kanilang bansa at kinakailangan silang magbuwis ng buhay para sa katuparan nito. Ang pagkatok ay maaring ulit-ulit na sakripisyo ng mga Kristiyano upang mangyari ang kalooban ng Diyos, upang mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa at para ng sa langit. Ngayon ang mga katanungan po sa atin ng mga kapatid. No? Ano kaya ang antas ng inyong pananalangin? Nananatili ba tayo sa antas ng ating paghingi na magtiwala na ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kailangan? Pangalawa, marunong na ba tayong maghanap? Kumikilos na ba tayo para makita natin ang nakatagong bunga ng ating mga panalangin? At ang pangatlong katanungan po mga kapatid, kaya mo bang kumatok? Handa ka bang kalimutan ang sarili? Makita mo lamang ang kasagutan ng iyong panalangin? Mga kapatid, ang wika po, humingi, maghanap, kumatok. Tandaan mo mga kapatid ko, laging nakahandang tumugon ang Diyos sa pananalangin. Kaya sa gabing ito mga kapatid, sa maikli nating pag-uusap, sa maikli nating pagbulay-bulay, nawa ang mga panalangin ito ay ating maging inspirasyon sa buhay natin kung paano tayo hingi, kung paano tayo maghahanap at kumatok. Magandang gabi po. Happy midweek po sa inyong lahat.